Awit 103 verses 2 to 3. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Patuloy po tayong magmuni-muni sa harapan ng Panginoon. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa, at namamayani ang kaluwalhatian ngayon sa buong sanglibutan. Kinikilala po namin ang iyong pagkadiyos at bayaan mong sa umagang ito, nanadanam namin na ikaw ay narito. Sambahin ka namin at lulatin sa iyong pangalan, sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, bayaan mong maging karapat-dapat kami sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah.
Ating pong sambitlain ang sumasampalataya, tayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Shenawa. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta naman po ang ating umaga? Okay naman po, we're so blessed. Ngayon naman po, I'd like to encourage everyone na kamustahan naman po natin yung ating mga katabi. Alright, maraming salamat po. Hindi po ba napakasarap na umpisahan ang ating pagpupuri na meron po tayong chance na makamusta ang ating mga kapatiran. You just don't know lang po or don't have any idea how that simple na kamusta goes a long way. Di ba po? Because someone might be, fighting some battles sa sarili nila na wala silang makausap na kahit sino at that simple na pangangamusta, nakakagaan po ng pakiramdam. Amen. Ngayon po for our songs this morning, for all you've done and mighty to save, I'd just like to share some thoughts about our topic for today. So, as we reflect to these songs, we are reminded not only to be grateful, but to look deeper into our lives, especially within our families. So, this song speaks of God's endless grace and calls us to share that same forgiveness with one another. Also, in our homes, we may carry pain or unspoken words, but through God's love, we are given the strength to forgive. So as we sing, may this be a moment of healing, a time to let go, to mend relationships, and to renew love within our family. May we open our hearts with humility and courage, choosing to forgive, to seek forgiveness, and to restore the relationship that matters most. Samahan niyo po ako sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen! My Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Tayo pong lahat. You live, you died, you rose again on
from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Let's all praise, Lord. 'Cause you live and you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Let's sing together. You live and you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes! Let's feel the presence of our God through praising His name and singing the songs. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Tayo pong lahat. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Let's declare. You live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Once more. You live and you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Everyone, hallelujah, for all you've done. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's continue to sing. Everyone's need forgiveness, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Let's sing. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Let's sing. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Thank you, Lord.
Amen po. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Morning po. Okay. Siguro masaya tayo kasi ang ating pastor ay lumabas na. Amen, no? Nasa kanyang tahanan, ang ating doknet, at patuloy na nagpapahinga. Naway tuloy natin siya ipanalangin sa journey ng buhay na ito na binigkalob sa kanya ng ating Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Maging kalugod-ugod nawa ang mga salita ng aking bibig, ang pagbubulay-bulay ng iyong mga salita sa iyong harapan, O Panginoon, Diyos, at aking manunubos. Amen. Okay. Ang buwan po ng April tsaka May ay napakaganda ho ng topic natin. Siguro alam nyo na ito'y topic tungkol sa pamilya. And napaka-palad natin kasi ang ating napakasipag na lectureman, ating lady ay binigay niya itong topic na to para sa atin upang patuloy na malaman natin ang kahalagahan ng pamilya. Last week po ang ating Pradyun, pinag-usapan yung ang pundasyon na isang matatag na pamilya. Sabi doon sa tema, ang pamilya na nakatayo sa Diyos ay hindi matitinag. So nakasabi rin doon, isa sa mga sinabi ng ating Pradyun, ang pamilya ay disenyo ng Diyos. At tayo, sa ating simbahan, we have each other's family to protect, to defend, and to have a close relationship sa ating Panginoon. Ano nga po ba ang sikreto ng isang masaya at nagkakaisang pamilya? Sa pagkaalam ko, ito ay nagmamahalan. Tama po ba? Nagmamahalan. Nagbibigayan. And lastly, is nagpapatawaran. Kasi po ang pagkapatawad sa isang tao ay isang magandang katangian ng bawat isa sa atin. Makita sa bawat isa sa atin na may relasyon tayo sa Diyos. Kasi kung meron po tayo nito, pinapakita natin na taglay natin ang iniwan ng Diyos sa bawat isa sa atin na mahalin ang ating kapwa at ipadama sa Kanya. Nakalimutan natin ang anumang hindi pagkakaunawaan o atraso sa Kanya. Ang ating pong tema ngayon ay magsisentro sa sinasabi, sabi dito, walang perpektong pamilya. Tama po ba? Ngunit, may Diyos na nagtuturo ng pagpapatawad. Ating pong basahin ang ating teksto. Tayo po'y tumayo at ating pong sabay-sabay na basahin ang teksto na makikita sa Colosas 3:13 at Mateo 18:21 and 22. Ganito po ang sinasabi. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At ang sabi po sa Mateo 18:21-22, sabi, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?
sinagot siya ni Jesus. Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. At palain ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang banal na salita, tayo po ay maupo. Okay. 3 bagay lang po ang aking i-discuss sa inyo regarding sa pagkapatawad sa loob ng pamilya. Una, sabi, ang hindi pagkakaunawaan ay normal sa pamilya. Ito po ay normal, yung hindi pagkakaunawaan. Pangalawa, ang kapangyarihan ng pagkapatawad. Lalo baka powerful ang pagkapatawad sa pamilya. At pangatlo, ang pagkapatawad ay nagbabalik ng pagkakaisa. Okay, pag-usapan po natin. Ito po ay usapang pamilya. No? Sabi, ang hindi pagkakaunawaan ay normal sa pamilya. So, normal po sa isang pamilya ang nagkakasamaan ng loob. Tama po yan. Minsan, nagkakainisan. Minsan, nag-aaway. Hindi lang kami, kundi alam ko kayo rin. In your own family, ay merong mga ganong sitwasyon. Halimbawa, sa mag-asawa. Pag meron nagawa ang isa, pag nagsosorry ang tatay, pinapatawad ba ng nanay? O nanay ang may nagawang mali, magsosorry, tatay ay ganun din ba? Ganun sa mga anak. Kung may maling nagawa o laging pangangaral ang binibigay ng magulang, minsan naiinis ang mga anak. At minsan ay umaabot ng hindi pinapansin, ngunit dapat sa mga anak ay patuloy ang pagpapatawad. Naalala ko po, ng mga bata pa kami, ito, yung picture na to, may license para ipakita ko. Naalala ko, nung mga bata pa kami, siyempre, ako ko yung gitna eh. Si Lance yung bunso, yan po ang aming pamilya. Tingnan nyo kung sino yung mga nandyan, nung bata, sino yung mga lumaki na, yung picture ng mga bata, kami, no? Minsan mo natulad na sa mga bata, pag bata ka ay minsan nagkakainisan, lagi kasing minsan ang panganay ang kapural, panganay ang pasimuno sa lahat ng mga bagay, no? At ang laging napapagkaisahan ay ang mga pangatlo, pang-apat, panlima, ang mga bunso. Naalala ko po nung napalo kami ng mami. Kasi naglaro po kami kinareli. Ang aking ate lady, nabalian po yan eh. Kasi nahulog sa puno. So dumating po kami sa bahay. Ngayon, napalo kami ng mami. So, walang favoritism, napalo kami lahat. And then, sa kakulitan, meron po akong sugat dito. Ito po ay napalo ng aking kapatid. Kasi may kausap siya dun sa puno rin, sa aming kapitbahay, na may kausap si ate, may dalang kutsilyo, hindi niya alam na taga pala niya ako. Ito po yan. Pero okay na po yun, no? And tinala ko kay Kuya Relly, no? So itong mga ganitong bagay ay siguro ng mga panahong yon, nagagalit tayo, naiinis tayo. Pero alam niyo po ba, sa panahon, dumarating ang panahon,
hanggang sa aming paglaki, pinagtatawanan na lang namin ito. Parang yung mga atraso at yung mga ginagawang mali sa isa't isa ay pinagtatawanan na lamang namin. And alam ko, sana sa inyong mga pamilya, ay ganun din, no? Kasi hindi mo maalis yung makulit, yung mag-aaway ng magkakapatid. Pero, sabi ko nga, yung aming pamilya, dahil si Jesus yung nananatiling pundasyon sa aming tahanan, at ang bumubuo nito ay sumusunod kami sa kalooban ng Diyos. So ang aming motto, ako yun, yan po yung picture namin nung kailan lang, nung birthday ng mami. Ang lagi naming motto is Joshua 24:15. So, yan po kami. Ate, hindi ko na napalitan eh. So, yan po yung aming picture, no? Ang kukit po namin, no? Dumating ang panahon, ay patuloy pa rin may relasyon, patuloy pa rin nagiging matatag sa ating Panginoon. Ang pamilya po, dapat ang goal ng bawat isang pamilya is ang debosyon ng pamilya ay dapat si Jesus po yung pundasyon. And ang pagiging mapalad ng isang pamilya ay hindi susukat sa dami po ng mga ari-arian o mga ganda ng bahay. Ang tunay na pagpapala ay nagmumula sa pagpili. Yung desisyonan ng pamilya na si Jesus ang sentro ng kanyang pamilya. And tandaan natin na kapag si Jesus yung Panginoon ng pamilya, hindi tayo magkakaroon ng kalituhan dahil patuloy tayong ginagabayan ng salita ng Diyos. Meron ding kapayapaan sa gitna ng unos. Kasi kahit po may problema, kahit merong mga konting hidwaan, ay naaayos dahil nandun ang Panginoong Jesucristo na nagbubuklod sa pamilya. At yun ay nagpapatawaran tayo sa isa't isa. Amen po ba? Pangalawa po, sabi, ano po ba yung kapangyarihan ng pagpapatawad? Well, isa na po ang alam ko sa forgiveness. Ang importante po sa forgiveness is inaamin yung ating mga pagkakamali. Na nagkamali ako at pinagsisisihan natin yung ating nagawa. Sabi nga dun sa story ng The Chosen, yung scene na yun, kay Simon Peter tsaka kay Matthew, nung kausap nila si Jesus, sabi ni Jesus, regarding sa pagkapatawad, sabi, you don't apologize to be forgiven. Hindi po tayo humingi ng patawad para lang mapatawad. You apologize to repent. Magsisi ka nung mali na nagawa mo sa iyong kapwa. So, pansinin po natin, bakit po ba, why people don't forgive? Bakit po ba yung mga tao? Bakit ayaw kong magpatawad? No? Bakit kailangan ang pag-amin ng kasalanan? Bakit kailangan ng pagsisisi? Well, sabi po ng iba, kasi una, kaya hindi sila mag-forgive, kasi hinihintay nila yung taong yon na, abay, ikaw may kasalanan ikaw ikaw ang mag-say ng sorry, no? And karamihan, ganun ang ginagawa. Minsan, yung mga
grudges o yung mga hinanakit niya. Dumating ang panahon, dumating tumanda na sila, wala pang pagpapatawaran sa isa't isa. And ang isa pong dahilan din is meron tayong mga unconfessed sins. Unconfessed. Ano po ba yung ibig sabihin ng mga hindi natin nako-confess na kasalanan? Sabi, unconfessed sin acts as a barrier to both the divine and human forgiveness. It creates a state of separation and unforgiveness that can hinder his spiritual and personal healing. So nagkakaroon ito ng hidwaan, kakaroon ng, kung nagpatawad ka, personal healing yon. Minsan, tinatanong natin, bakit ang layo ko na sa Diyos? Hindi ba natin naisip na kailangan sa ating mga mananampalataya, kung meron tayong maling nagawa, kung meron tayong maling nagawa sa Diyos at sa ating kapwa, dapat admit na natin yung pagkakamali natin at i-confess natin sa ating Panginoon. At pag na-confess natin ito sa ating Panginoon, lapitan mo ang taong ito at humingi ka ng kapatawaran. Kasi ang sabi po doon, failing to confess or repent of sin maintains a state of guilt, separating believers from a harmonious relationship to God. Tama naman po, ang mga hindrance para hindi tayo mag-forgive is it hinders our relationship to God. Tingnan niyo nga ba? Kumbaga, sinasabi natin, ayokong mag-pray, ayokong lumapit sa Diyos kasi nagigilty ako sa kasalanan ginawa ko. Pero kung ito'y i-confess mo na sabihin mo na kay God, maluwag na sa iyong kalooban. Sabi, unconfessed sin causes separation in fellowship with God. Nakakalimutan natin yung fellowship, yung ugnayan, yung relasyon natin sa Diyos. And, ang sabi po sa 1 John 1:9, ano po ba? Ang sabi po pa, meron daw danger. May danger ang hindi pagkukonpeso, yung pagtatago ng kasalanan. Sabi sa Proverbs 28:13, sabi, people who conceal or hide their sins will not prosper. Imagine ninyo kung hindi kayo nagpapatawad o nagsisisi sa inyong mga kasalanan, hindi po uunlad, hindi po lalago ang inyong buhay spiritual, ang inyong relasyon sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Pero sabi naman, if they confess, kung mag-confess kayo, and turn from them, ma-achieve natin yung awa. Yung kapatawaran na binibigay sa atin ng Diyos. Merong ang istorya dito sa Matthew, di ba yung story of unforgiving servant? Kung tingnan nyo, yung Matthew 21, pakitingnan 23 hanggang 35, sinabi doon, yung hari, merong naningil ng utang. Tapos, kausap niya yung alipin, nang makaawa yung alipin. Naku, patawarin niyo na po ako, huwag niyo na po akong singilin sa pagkakautang. Mabait naman yung hari at hindi na siya siningil. Pero alam niyo po ba, ang ginawa nung alipin na ito, nakasalubong niya yung may utang sa kanya. Ang ginawa mo niya,
Siningil niya, pinakulong niya, at lahat ng mga bagay. Nagsumbong yung mga nakakita. Pinatawag yung alipin na ito. Sabi, di ba pinatawad kita sa iyong kasalanan? Ngayon, magdudusa ka. Sisingilin ko sa iyo yung mga pagkakautang hanggang sa mabayaran nito. At itong mga bagay na ito ay huwag nating babaliwala. Huwag nating iwawaglit sa ating isipan ang istoryang ito na tungkol sa pagtatawad. Dapat po natin malaman, mga magulang at mga kapatid, ang kahalagahan ng confession, the necessity of confession. Ang sabi sa 1 John 1:9, sabi, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us for all our wickedness. Kung ihaharap mo sa Diyos ang iyong kasalanan at susurrender mo itong kasalanan na ito, patatawarin tayo ng Diyos at hihihil tayo dun sa nagawa nating mga kasalanan. Kasi po, ang concern dito sa 1 John 1:9, upang mapalaya po tayo sa pagkakasala, ang kailangan palayain muna yung nagkasala. Hindi yung ginawan mo ng kasalanan. Kailangan ikaw muna. I-confess mo yung kasalanan mo at ihatid mo sa Diyos at pumunta ka sa taong nagawan mo ng masama. Kasi po, ito po yung utos sa atin eh. Itong utos sa bawat isa sa atin. Ang utos na magpatawad. Sabi po doon sa ating verse, sa Colosas 3:13, magtiis tayo sa isa't isa at magpatawaran tayo kung may galit kayo sa isa't isa. Sabi rin po sa Efeso 4:32, maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa at magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Kung tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, dapat ganoon din tayo magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Sabi, ano po raw yung forgiveness? Forgiveness is a gift. Ito po isang regalo. Yung pagpapatawad, regalo to na maibibigay mo sa isang tao. Forgiveness is a gift you give to a person. And sa ating pong pamilya, dapat maging bukang bibig, maging first priority yung pagpapatawad. Sabi, we do not let unforgiveness enters our family. Kasi, dalawang bagay po ang mangyayari kung in-entertain natin yung unforgiveness. Tama po, ito'y nakaka-destroy ng ating relasyon bilang pamilya. Unresolved bitterness causes division between parents, children, and spouse, poisoning love, and breaking the spirit. Imagine ninyo, pag merong hindi pagpapatawaran sa pamilya, ang hirap po, no? Ang hirap. Sa profesyon ko po, bilang real estate agent o ahente, may kliyente po ako na nagpapatransfer ng title. The only reason kaya gusto nilang i-transfer yung title from kapatid sa kapatid kasi hindi sila magkasundo. Kasi feeling niya na lamangan yung isa, nanlamang yung isa at parang hindi na sila magkakasundo kaya sa akin pinapaayos yung title. Medyo trabaho ko yon,
Pero, di ba ang sakit noon? Kumbaga, doon pa tayo aabot na parang mag-usap na lang ng maayos. Di po ba? So, sabi, kaya ito'y regalo kasi nakakahinder din po kasi ito ng ating spiritual life. Imagine, we are in a church. Lagi tayong nasa church. We praise the Lord. We pray each other. Pero at the back of, pagdating sa bahay, merong pag-aaway, merong galit na namumutawi doon sa pamilyang yon. And isang bagay na hindi dapat makita sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Mateo 6:14-15, sapagkat pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama. So tayo po bilang mga mananampalataya, dapat maging bukod bibig natin ang pagpatatawad. And tinatanong natin minsan, yung may limitasyon po ba ang pagpapatawad? Pinatawad ko siya na 5 beses. Okay na yun. No? May istorya po kasi kay Peter tsaka kay Matthew. Meron po silang hidwaan. Miski sila ay disciple. Kasi, ano po ba ang trabaho ni Matthew? Di ba tax collector? Tinawag siya ng Diyos. Pansumunod. Si Peter is mangingisda. May scene doon sa napanood ko, nagbabayad ng buwis si James tsaka si Peter. Ang laki ng pataw ng buwis ni Matthew. And yung mga bagay na yon, miski disciple na sila, nakastick sa isip ni James. Minsan lumapit si Matthew kay Jesus. Sabi niya, kasi ito po yung time na sa Caesarea Philippi, inassign ni Peter, no, si Jesus, yung binanggit na hindi na siya Peter the Rock siya, ang tinawag. No? And ito yung posisyon na napakataas and nagigilty si Matthew. Sabi niya, bakit po ganun? Inassign niyo siya, parang ang feeling ko hindi siya karapat-dapat doon. And tinuro ni Jesus kay Mateo na kailangan mo munang mag-sorry ka doon sa nagawan mo ng pagkakamali. At ito'y tinanggap ni Mateo. Ngunit nung lumapit si Pedro kay Jesus, in-explain niya itong proseso na ito, na yung pagpapatawad. Kasi sa mga Jewish po, yung magpatawad ka ng 7 beses, okay na raw po yun eh. Umaga magandang gesture na yon. Pero ang tinuturo ng ating Panginoong Jesus is magpatawad ka ng 490 times. 490 times. And alam niyo po ba, ang ginawa noon, habang sila'y naglalakad, nag-sorry si Matthew. Nagulat si Pedro. Now, ang burden, kaninong burden? Kay Peter. Pero sa ngabay ng Espiritu ng Diyos, kinabukasan, lumapit siya kay Matthew, niyakap niya, at sinabi, pinapatawad na kita. At ganun po dapat na makita sa bawat isa sa atin. Nang pagpapatawad ay walang limitasyon. Ito ay walang hanggan.
Pangatlo po, sabi, ang pagpapatawad sa loob ng pamilya ay nagbabalik po ito ng pagkakaisa sa bawat isa sa atin. Sabi, kailangan sa pamilya, kung gusto nating magkaisa, ituro natin o ipairal natin ang magpatawad. Kasi, sabi, ang bunga ng hindi pagpapatawad ay magagalit tayo, sasama ang loob natin. Ito'y magiging hadlang para sa ating sariling kapayapaan. At ang sabi po sa ating teksto, ang pagpapatawad ay hindi lamang isang opsyon, kundi ito'y isang responsibilidad upang mapanatili natin ang kapayapaan at pagkakaisa sa tahanan. So, maging pasimuno tayo, maging daan tayo ng pagpapatawad sa ating pamilya. And lagi nating isipin na ang pag-ibig ang batayan ng isang matatag na pundasyon ng pamilya. Bakit? Kasi si Kristo yung sentro ng inyong pamilya. And ang tunay na pag-ibig sa pamilya ay hindi nagtatanim ng sama na loob. Sabi sa 1 Peter 4:8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. So sa bawat isa po sa atin, maging pagpapala yung hindi lamang para sa taong nagkasala, kundi pa rin katahimikan nito ng puso at pagkakaisa ng tahanan. Katapos-tapusan, hayaan yung bigyan ko kayo ng isang storya. Siguro alam niyo na to, no? Ito yung istorya ng puting panyo sa punong mangga. Okay. Yan po yung istorya. Ang istoryang ito ay tungkol sa magamang si Mangisco at ang kanyang anak na si Jason. Kilala ni Mangisco sa pagiging istrikto at disiplinadong tatay. Habang si Jason naman ay mabusok at may sariling paninindigan. Isang gabi, nagkaroon sila ng matinding sagutan dahil sa mga pasagot-sagot ni Jason sa kanyang tatay Isko at pagsama sa mga maling impluensya ng barkada. Sa tindi ng galit, sinabihan ni Mangisco ang anak. Sabi, kung hindi ka susunod sa patakaran ko, lumayas ka sa bahay na ito. So, sa bugso ng damdamin, naging pake si Jason at umalis ng walang paalam. Lumipas ang maraming panahon. Matagal. Lumipas yung 5 taon. Pero, alam niyo po ba, sa mga taong yon, dinanas ni Jason yung hirap sa Maynila. Naranasan niyang matulog sa kalye, minsan wala siyang makain at nagugutom siya. Sa mga panahong yon, naisip niya ang kanyang tatay. Naisip niya, sabi niya, doon niya napagtanto yung laki ng kanyang pagkakamali at halaga
ng disiplina ng ama. Nagdesisyon siya, sabi niya, gusto ko nang umuwi. Pero natatakot siya sa tatay niya. Sabi niya, tatanggapin pa kaya ako ng tatay ko pagkatapos ng lahat ng sinabi ko. Naisip niya, naglakas si Jason na gumawa ng sulat. At ito po yung sulat. Sabi ng sulat, mahal kong tatay. Tay, patawad po sa lahat ng ginawa ko. Naisip ko pong mali yung inasal ko sa pagsuway sa inyo at hindi pagsunod sa inyong sinabi. Gusto ko na po sanang umuwi sa darating na linggo. Pero, kung hindi niyo po ako kayang patawarin, naiintindihan ko po. Pero kung handa na po kayong tanggapin ako, pakitali na lang po yung puting panyo sa puno ng mangga sa tapat ng ating bahay. Kung wala akong makitang panyo, itutuloy ko na lang ang aking paglalakad at hindi na ako mangabala pa. Ang inyong anak, Jason. Dumating yung araw ng linggo. Habang nasa bus, hindi mapakali si Jason. Nakapikit siya habang papalapit dun sa kanilang baryo dahil sa sobrang kaba. Pero nung malapit na siya sa bus, sa tapat ng kanilang bahay, kinalapit niya isang katabi niya at nakiusap, Kuya, pakitingin naman kung may nakataling puting panyo sa punong ng mangga doon sa bahay na may kulay asul na pintuan. E yung bata sabi, tumingin yung lalaki at alam niyo po ba, laking gulat nito sa nakita. Sabi niya, Iho, hindi lang isang panyo ang nandun. Idinilat ni Jason ang kanyang mga mata at napaiyak siya sa nakita. Halos buong puso, halos buong puno ng mangga ay puno ng puting panyo. Sa bawat bunga, sa bawat dulo. Sa may pintuan, nakatayo doon si Mangisco at nakasilip at naghihintay. Sinalubong siya ng kanyang ama at niyakap ng mahigpit. Hindi lang siya nagpatawad, sabik na sabik siya muli tanggapin ang kanyang ama. Mga magulang at mga kapatid, ang pagkapatawad sa pamilya ay taos pusong pagsasabi ng, Ate, sorry na. Kuya, sorry na. Mami, sorry na. Love, sorry na. Bati na tayo. Okay na tayo. Ito rin yung isang pagbibigay ng pagkakataon ng second chances sa inyong mga miyembro ng pamilya na walang halong panunumbat. Gaya po ng kwento, ang pagpapatawad ay nagbubukas ng pinto para sa paghilom at muling pagkakaisa ng pamilya. Kung ang ating Panginoong Kristo ang sentro ng ating pamilya at ang madali tayong magkakaintindihan, madali tayong magkakaunawaan at magpapatawaran sa isa't isa. Makakamit po natin ang tunay na pagmamahalan sa pamilya at iintindihin natin at magpapaubaya tayo sa mga hindi magandang ginawa sa isa't isa. Naway patuloy po nating ipanalangin yung ating pamilya. Kung meron po kayong pinagdadaanan, panalangin natin ito sa Diyos. Kung merong hidwan o may hindi ginawa, sanggunin natin ito sa Diyos. Hingin natin ang tawad
at lumapit tayo sa taong ating nagawan ng hindi maganda. Sa mensaheng ito ng pagkakaisa sa ating pamilya, ang pag-ibig, pangunawa ng Diyos ay siyang sumahatin sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tamayan manalangin. Dakilang Diyos na amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang punot dulo ng pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat sa kapatawaran binigay mo sa amin, na binigay mo yung buhay upang kami ay patawarin sa aming mga kasalanan at tanggapin namin ang kapatawaran ito sa aming mga buhay at tanggapin ka namin sa aming pamilya bilang Panginoon sa rin ng kapagligtas. Dalangin ko ang bawat pamilya sa Tipas Unity Church na binubuo ng pag-ibig ng Diyos, na iglesyang matatag, nagkakaisa sa panampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo, na ang layunin ay humayo at pinaganap ang banal na salita mo. Salamat sa iyong pag-ibig at pagpatawad sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po, Panginoon. Salamat po sa mabiyayang mensahe. Ngayon naman, maging bukas palad tayo sa pagbibigay ng ating mga tithes and offering, kasabay po ng tanging awit ng ating kapatid Christian Pagsisihan Rogers.
are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. And I long to worship you. May tanggap yari ng pusong may lugod at manalig ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga pagpapala at biyayang ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin para sa ganon ay maibalik namin, Panginoon, sa imbanal na templo, Panginoon, para magamit, Panginoon, sa iba't ibang gawain ng iyong iglesia. Alam namin, Panginoon, na lahat ng ito, mga pagpapalang ito ay sa iyo lahat ng gagaling at nagmumula, Panginoon. At nandoon, Panginoon, ang aming pasasalamat. At inalapit ko po rin, Panginoon, paging dapatin mo po ang bawat isa sa amin sa pagbabasbas, pagtataas ng kamay, Panginoon, at pagpapatong sa ulo ng may mga sumapit sa kanilang kaarawan at higit sa lahat sa mga anniversary na kanilang nangyari sa kanilang buhay bilang mag-asawa. At higit sa lahat, ang mga pagpapalang tinanggap at nagpapasalamat sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po natin ng kaayusan ang pagpila para sa pagbabasbas na kung saan mauna po ang sumapit ang kaarawan, anibersaryo ng kasal.
Tayo pong lahat ay tumayo at pangunahan po tayo sa panalangin ng ating kapatid na si Ayen Talampas. Mga awit 103, 3-4. Ang lahat kong kasalanan ay siyang papatawad, at namang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay niligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Aming Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoong, maraming salamat po. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyong banal na harapan upang patuloy na dumulog para sa aming Pastor Panginoon. Minamahal namin, maraming salamat po sa ilang buwan na pananatili niya po sa ospital ay kasama ka po namin, Panginoon. Hindi niyo po kaming iniwan, maging ang aming Pastor Lantan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong pamilya po niya. Ate Nersa, Nika, Erin, at buong pamilya po, Panginoon. Ganon din po sa financial provision, Panginoon. At pagpalain mo po ang mga taong ginamit niyo po upang makatulong sa kanila, Panginoon. Ang mga nurse, ang mga doktor, ang mga espesyalistang tumingin po sa aming minamahal na Pastor Maraming salamat po at andyan ka po at sumasagot sa aming mga panalangin. Maraming salamat po. Walang tigil po na pasasalamat po sa inyo, aming Diyos. Ang aming pastor ay humarap po sa mga operasyon, sa hirap ng kanyang karamdaman, ngunit nandyan ka po, pinagaling mo po siya, Panginoon. Tunay po na kumikilos ka po sa buhay ng aming Pastor Panginoon. Lubos-lubos ang aming pasasalamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, kami po ituloy na nagagalak po, Panginoon. Andyan ka po pa sa amin, Panginoon. Patuloy pong palakasin, pagalingin, at sa mga susunod na araw ay makasama na po namin dito sa iglesia ang aming Panginoon Diyos, ang aming Pastor Panginoon. Nandyan na po siya, nakalabas na po siya ng ospital, at nandyan na po siya at nagpapagaling, Panginoon. Lord, nadalangin po namin sa inyo, lakas ng katawan po, panumbalikin niyo po ang lakas ng katawan ng aming Pastor Panginoon. At ang patuloy nyo, bigyan nyo po siya ng lubos-lubos na kagagilingan, Panginoon. Salamat po aming Ama, mahabaging Diyos namin. Patuloy po siyang samahan, bigyan ng kapayapaan, puso at isipan. At nandito po ang kanyang buong pamilya, ang buong pamilya ng Tipas Unity Church, Panginoon. Kasiglahan para sa aming minamahal na Pastor Patuloy niyo po siyang yakapin ng inyong presensya, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, at nasa plano po ang lahat. Salamat sa iyong pagkilos. Lumakas at magmanumbalik ang kanyang kagalingan. Patuloy po kami nagtitiwala sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na kumikilos sa bawat isa at patuloy po kaming nananampalataya sa inyo. Maraming salamat. Palakasin araw-araw, Panginoon, ang aming Pastor Sa iyo ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kalulatian, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sa trono ng kanyang awa, might and power. Tanggapin natin ang naglilikat na pagpapalang Diyos, pagliligtas ng ating Panginoong Kristo at pakikipisa ng Diyong Banal, ang sumating ngayon at magpakailanman. Amen. Ating pong basahin ang ating pabaong mensahe. Tayo pong lahat sa aming pamilya ay magiging adhikain ang maging mapagpatawad sa bawat isa.
sapagkat ito ay utos ng Diyos sa atin na magkaunawaan, huwag magtatanim ng galit at pairalin ang pagkakaisa sa pamilya. Ang ating pong mission statement, tayo pong lahat, Antipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Tayo po ay makakaupo na. Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat. At welcome po sa atin pong Tipas Unida Church, the church that... Para po sa ating mga announcements ngayon pong April 19, 2026 sa atin pong naging pananambahan, ang naghatid po ng mensahe ang atin pong Predicator Jojo Filio. Tanging awit, Sister Christian Pagsasihan Rogers, gayon din po ang TUC Adult Choir, kasama na rin po ang ilang mga kabataan. Ang nagsindi po ng kandila, Sister Fe Fajardo. Hymns leaders po natin, Sister Jenilyn Dimagila and Brother G-Boy Ojol. Narration leader, Sister Edith Maglipon. Sa atin naman po pananambahan next week, April 26, ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Predicator June Pagsasihan. Tanging awit, Sister Alex Ordonez and Brother JC Kayabyab, gayon din po ang TUC YA Choir. Ang magsisindi po ng kandila, Sister Annie Ordonez. Hymns leaders po natin, Sister Doris Pagsasihan and Brother DJ Ordonez, at narration leader, Sister Gigi Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting, ito po ay sa April 23 sa ganap po na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Sister Chona Pagkalinawan, Patnugot Elder Cora Ojol, Testimony Sister Yvette Balida, Tanging awit Sister Cariza Santa Ana at hymns leader po natin Sister Grace Kayabyab. Narito pa po ang mga magiging speakers for our midweek service. April 30, TNP June Kayabyab. May 7, Predicator Jojo Filio. May 14, TNP Edbay. May 21, Predicator June Pagsasihan. At May 28 po, Elder Pearl Katahan. Mga paalala po muli mula sa M310 Club, ang atin pong mga ikapu ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179-065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer via GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Ganyan din po for our NOAA Project Building Blocks. Ang atin pong mga kaloob ay maaari po nating ibigay ng cash through GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation ay kunan po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Ang atin din pong Sunday School ay nagpapatuloy. Ito po ay every 8 a.m. dito po sa ating iglesia, and for adult, meron din pong online class. Pagbabalita pa rin po tungkol po sa atin pong, or patungkol po sa ating Sunday School. And magkakaroon po ng Vacation Bible School Workshop or tinatawag po nating Echo Workshop. Ito po ay may temang See God's Amazing Power. Ito po ay sa darating na April 26. Next week po yan. After po ng ating pananambahan dito po sa ating iglesia. At kaugnay po nito, narito po yung mga list of names ng mga inaasahan po natin na makadalo para po sa gawain ito. Narito po sila, Sister Chona, Sister Irene, Brother Red, Brother Billy, Sister Jenilyn, Sister Yvette, Sister Kim, Sister Aya, Sister Ella, Sister Venice, Brother JM, Brother Noah, Brother Dustin, Sister Lovely, Sister Jovi, Sister Cariza, Sister Jorain, Sister Annalisa, Brother Nuriel, Brother Jordan, and Sister Liza. So muli po sa lahat po ng mga nasa list, magkita-kita po next week for our VBS Echo Workshop. Dito po yan sa ating iglesia. Ganyan din po ang Bible study. Nagpapatuloy po ito every Saturday sa ganap po na ikadalawa ng hapon. Ang BS Family 1 and 2, ito po ay via Zoom, at BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face dito po sa ating iglesia. Ganyan din po ang prayer meeting. Ito po ay every Wednesday sa ganap po na ika-6 ng gabi via Zoom. Ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC Members Chat Group.
Ganyan din po para po sa lahat ng mga kabataan, magkakaroon din po ng Upward Youth Fellowship. Dito po yan sa ating iglesia mamaya pong 1:30 p.m. So sa lahat po ng kabataan, magkita-kita po dito po sa ating iglesia. Ganyan din po sa pamunuan po ng deacons, pinapaabot po na magkakaroon po ng pagpupulong lahat po ng Send a Child. Kasama rin po ang mga parents and guardians right after po ng pananambahan. So maiwan po lahat po ng Send a Child together with their parents and guardians. Atin naman pong batiin ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan para po sa linggong ito. April 20 po, happy birthday po kay Sister Alora Billones. April 22 naman po, Sister Nika Lantan. April 25, Brother Joel Fajardo. Ganyan po, April 25, Brother Francis Barico. Muli po, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ganyan din po, ipinapaabot po ng atin pong Pastor ay kasalukuyan pong nandoon na po sa atin pong tahanan po ng atin pong Dr. Nep Ordonez. So sa mga nagnanais po na bumisita, pinapaalalahanan lang po na kailangan po ay naka-face mask para po sa mga nagnanais na makita po ang ating pastor. Ganyan din po, atin pong tinatawagan ng atin pong Brother Erin Lantan. Ayun. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga nakakakilala po sa akin, siya, kilala niyo po ako si Erin. Pero kalahati po kasi ng church natin, I feel na hindi niyo na po ako kilala personally. Kasi nung nagulat po talaga ako, nung umuwi po ako, sabi ko, sobrang daming bago. So, that means na alive at buhay po yung ating church dahil dumadami po tayo at lumalago. So, kaya unang-una po, gusto ko pong magpasalamat sa ating Panginoon. So, alam niyo po yung dinanas namin na pagsubok. Hindi po siya hindi po siya biro, hindi po siya karaniwan na dinadaanan. Maaring ilan sa atin dumaan sa ganung pagsubok, pero ako po talaga personally, parang yun po yung pinakamabigat na pagsubok na dinaanan ko po at ng aming pamilya, especially si Daddy. Pero hayaan nyo lang po na mag-share ako ng a couple of things na natutunan ko. At the same time, maging kalakasan po natin ito. Una po, natutunan ko po na lahat po tayo, wala po talagang exempted sa pagsubok. So, kasi, yun nga, sabi ko sa akin, parang wala naman akong ganong pagsubok na nararamdaman. And yung buong pamilya namin, lilingkod kami kay Lord, especially si Daddy. Pero hindi wala palang exempted, wala talagang exempted. Alam po natin yun, alam ko yun. Pero pag naranasan mo siya, ibang-iba yung dating sa akin. So, kay Daddy din. So, pero hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Number 2, nais ko pong i-share din na hinihingi lagi sa atin ni Lord yung full surrender sa mga bagay-bagay. So, kasi nung mga panahon na nagkakasakit si Daddy, syempre ako iniisip ko, hindi, papagaling naman yan, magpupunta tayo sa doktor, gagaling yan, magpo-provide, may kakayahan tayo para may financial tayo kahit paano. Pero hindi, parang pinakita talaga ni Lord na sa akin ka aasa, walang iba. Hindi syempre ginamit po ang mga doktor, pero may mga panahon talaga na walang-wala na, parang di na namin alam saan kami pupunta. Pero andun si Lord. Hindi kami pinabayaan. Sinabi naman niya, nanay, parang sa kanya yung battle. Hindi po sa akin, hindi sa akin Daddy, hindi sa ating lahat. Siya po yung bahala. Ang kailangan natin magtiwala. Yun po yung tinuro niya sa amin. Na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo kay Lord. Nagpapasalamat po kami dahil, nga po, hindi naman po kami pinabayaan. Andiyan na po si Daddy at nakauwi po siya.
siguro ito, huli po na natutunan ko, or marami po, pero ito po, let's trust His timing. So, kasi napakahaba rin po nung pinagdaanan namin nga, 2.5 buwan kami sa ospital. Araw-araw, naghihintay tayo, naghihintay kami ng sagot, naghihintay kami ng ano pang mangyayari, pero ang daming araw na walang nangyayari. Siyempre, merong nangyayari, very little improvements kay Daddy. Pero, laging tinuturo ni Lord na magtiwala ka sa akin, ako yung bahala. Kahit pangit yung nakikita mo, ako bahala sa'yo. So, patuloy lang po kami na nagtiwala. Patuloy kami na naghintay. Pinanghawakan po namin yung kanyang mga salita. Alam niyo, i-share ko po nung may isang gabi na siguro pang 4 o pang 5 araw ni Daddy sa ospital, na parang akala namin okay naman si Daddy or siguro mag-ICU lang siya for a while. Pero after po nung mga 4 na araw, mga unang 3 araw, 4 na araw, unconscious na po siya eh. So, hindi po siya nakakausap. Nagre-respond siya pa unti-unti lang, pero tapos nung gabi ng Sunday, sinabihan po kami ng doktor na yun nga po, kailangan buksan yung leg ni Daddy kasi andun daw po yung infection. So, hindi naman, sabi naman ng doktor, hindi naman siya, there's nothing na spectacular about this procedure. Bubuksan lang natin yung leg ng tatay mo, tatanggalin natin yung bacteria or yung infection. Pero ang sabi niya, ang isang bagay na hindi ko maipapangako, kung kakayanin ng daddy mo yung operation na yon dahil pero ngayon, sabi niya, at this time, this is our window. Sabi niya, ito lang yung window natin. We have to take this chance, this risk. Kumbaga ngayon, okay siya. Pero again, hindi niya kayang ipangako na kakayanin ni Daddy yung procedure. Pero yun, nanalangin po kami noon, buong pamilya. Nung una kami lang po dito, kami lang nila ate, hanggang pag-uwi namin sa bahay, nagpuntahan po yung sila Tito Nep. Nag-pray po kami, yung Ohana, online. At po kami umiiyak. And parang during that time pala, kumbaga lahat ng, maaalala mo lahat ng Bible verses maipapanalangin mo siya. For the very first time, ipanalangin ko yung ganung mga panalangin na akala ko, akala ko kaya ko, akala ko everything's manageable. Pero nung time na yun talagang wala, total wala talagang total surrender lang kay Lord at umasa na kung ano yung mabuti, yun yung gagawin niya. Kung ito yung pinakamabuti, ito yung gagawin niya. So, and hanggang sa patuloy po na, alam niyo po, marami naman po pinagdaanan si Daddy hanggang sa na-amputate po siya. And lahat po nang nangyayari, itinakatiwala po namin siya kay Lord na siya po ang nag-provide sa lahat ng pangangailangan. Maraming salamat po sa mga tumutulong, patuloy na nagpapanalangin kay Daddy. So salamat po sa bawat isa sa inyo. Salamat po sa inyong pinadalang mga tulong, nagpadala ng mga pagkain, dumalaw sa ospital. Ano pa ba? Nagpadala ng financial needs, nagparamdam ng amusta online. Kahit online po yun, malaking tulong po siya sa amin. Lahat po ng ginawa nyo, hindi po namin ito nakakalimutan. So, hindi ko na po kayo maisa-isa, pero alam nyo po yung mga ginawa nyo. And ramdam na ramdam po ng pamilya namin yun. So, again, isa pa po, pasalamat po sa yung mga taong gabi-gabi sumasama namin sa amin sa prayer, sa panganguna po ni Tita Gigi. So, noong mga panahon na yun, hindi po namin kayang gawin yun eh. Kasi syempre, alam nyo yun, nag-aasikaso ka kay Daddy, yung physical na kailangan nandyan ka. Pero gumawa po si Lord ng paraan para makasabi namin kayo sa gabi-gabi. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Sa panahon pong to,
gusto ko pong magpaalam sa inyo, magpapasalamat po ako, pero at the same time, papaalam po ako kasi po, uuwi na po ako sa Sydney this week. And I just think it's proper na magpaalam po ako sa inyong lahat dahil sa lahat nga po ng ginawa nyo, sa lahat po ng pagpapakita nyo sa amin ng suporta, parang inihahabilin ko po sa inyo si Daddy sa mga panahon na to, sa pinakita nyo pong pagmamahal. Alam ko po hindi nyo po siya mababayaan, ingatan nyo po siya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa lahat po sa inyo na nagpakita sa amin ng pagmamahal. Hayaan nyo po na ibalik po sa inyo ng Panginoon yung mga pagpapalang pinaabot nyo sa amin, yung pagmamahal nyo kay Daddy. And ngayon po, confident ako na magiging okay si Daddy kasi sa pinakita natin lahat na faith sa pag-araw-araw na pananalangin. Panalangin ko po, sana po naging, alam ko hindi pa po tapos tong battle. Hindi pa po tapos yung battle. Marami po kaming patayong pagdadaanan si Daddy. Pero alam ko na yung victory ay hawak ng Panginoon. And tayo po ay dapat lang patuloy na magtiwala, patuloy na dumalangin kay Lord. Patuloy na pagbabalik po ng papuri at pasasalamat ay sa ating Panginoon lamang po. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat po sa atin pong Brother Erin Lantan. At makakaasa po ang ating Pastor Erga, hindi po ang kanyang buong pamilya, na tayo pong lahat ay patuloy na mananalangin para po sa kanyang kagalingan. Muli po, maraming salamat. At tinatawagan po natin ang ating Sister Carissa Santa Ana for our cake raffle for Noah Project po. Pwede po bang mag-cake raffle ng umiiyak? Ayan. Ayun, so para bigyan po ng konting kasayaan ang ating mga ngiti, purihin ng Lord dahil nakauwi na po ang ating Pastor Er. At ayun po, again, patuloy po tayong sama-samang manalangin para po sa kanyang kagalingan. At purihin din po ang Lord sa mga patuloy na nagbibigay ng kanilang blessing at nag-share para po sa ating pinapangarap na church. So muli, tayo pong lahat ay magtulong-tulong din para mapuno po natin ang ating pong building blocks for our Noah project. At para po sa mga last week na nagbigay ng kanilang blessing, pwede po ba tayong bumunot? Yan. Pwede pong bumunot ang umiiyak. Yan. Congratulations po sa ating pong Dr. Nep Ordonez. Meron po kayong chocolate cake roll. Muli purihin po ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Cause you came Cause you